Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mapanig kayo ng daigdig. Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, hulugan na expose. Ito po ni dati nating kinamumuhian. Dating kinamumuhian, ngayon po ay kinalulugdan, hindi naman. Na si Saldico. Yan po naman talaga yung totoo natin sinasabi, di ba? Ang makakapag-expose lang po ng mga sindikato, yung mga kasabwat din nila. At wala na pong ibang masasabi natin kasabwat kung ditong si Saldico. Okay, pag-usapan din po natin, naawa po ako sa mga tagapagtanggol, yung mga bayaran. Kinakailangan po nilang ipagtanggol, hindi po sila pwedeng manahimik, no? Kaya yan, iisa-isayin natin yan. Hindi ko po sinabing bayaran si Arnold Clavio, pero nahalata nyo naman. Papasadahan natin kung paano po nila pinagtatanggol. Hindi natin sinasabi na at isa pa pong nakakaawa itong mga dilawan at mga makakaliwa, no? Na-expose po sila sa tao na hindi naman talaga sila tunay na anti-corruption. Tandaan nyo po, lahat po ng expose tungkol po sa corruption, lalong-lalo na dito po sa flood control, o flood control pa lang po tayo hanggang sa kasalukuyan, no? Ay panay mga katropa pips, no? Yung sindikato ng gobyerno, panay mga katropa nito ni BBM, di ba? Yan po, BBM, Martin, Saldico, Amina Pangandaman, yan sila Bunoan at iba pang mga engineers at yung mga contractors. Lahat po yan, magkakasabwat po yan para nakawan po ang Pilipinas, no? Ngayon, mahirap po to kasi wala pong nababanggit na Duterte, di ba? Pero sa ayaw nila at sa gusto ang makikinabang nito. ito ang dilema ng mga dilawan, kakamping at makakaliwa eh. Ayaw dahil ang Duterte lamang yung tunay na nag-o-oppose o tunay po na oposisyon dito sa Marcos government. Naturalmente, pagka ang Marcos government ay pumantot, no? Na wala yung amor ng tao, natural yung tunay na nakikita ng tao na siyang kontra BBM, yun po yung makikinabang nung galit ng tao diyan, no? Kasi dalawa lang naman yan, eh. Kakampi mo si Marcos o hindi. Paano yung mga alanganin? Paano po itong mga nagkukunwaring oposisyon na mga dilawan, kakamping at mga makakaliwa? Doon po sila nalulusaw sa tingin ng taong bayan. Komplikado masyado yung nila, komplikado masyado yung kanilang pinararating sa taong bayan, no? Sinasabi nila na sila ay anti-corruption at ang lahat po ng nagsasabing corrupt ay mga kakampi lahat ni Marcos, pero pilit po nilang idinadama yung mga Duterte na wala naman po kahit isang nagbanggit, no? Wala pong ni isang nagbabanggit ng pangalang Duterte. Kaya nakikita po ng tao na hindi naman talaga, kung bagkus, hindi naman talaga sila pala mga anti-corruption, kundi anti-Duterte lang sila at pro magnanakaw pa nga tong mga to, no? Kasi hindi nila makundin eh. Hanggang ngayon po, nilantad na ni Saldico, hindi pa rin po sila. Mababagal sila mag-isip eh. Kung ako sa dilawan at saka sa putya, babanat na ako, no? Anti-corruption pala kayo, nilalantad na kung sino yung mga mastermind ng corruption, tapos kayo, Duterte pa rin. Kawawa talaga kayo. Ngayon, hindi nyo po pwedeng sabihin sa tao yan eh, no? Ang tao po simple lang. Alam na po ng mga tao noon pa, tamang hinala na yung mga Pilipino. Kilala na nila yung mastermind. Ang kinakailangan lang nila, kumpirmasyon. Kumpirmasyon mula kanino? Kumpirmasyon po mula po sa mga kasabwat. Mula po sa kasama sa sindikato. Si Saldico, ang tingin ko, third in command to. Pangatlo sa pinakamataas sa sindikato tong Saldico na to. Hindi ko po yan sinasabi na hindi magnanakaw. Magnanakaw po yan. Pero alam niyo yung magnanakaw na katabi ni Jesucristo nung pinako sila? Yan po ang mapag-uusapan natin. Pero bago yan, pindot na. Okay. Isa-isahin po natin. Ano po yung sinabi ni Saldico sa kanyang part 2? Ang sinabi ni Saldico, pinatotohanan niya. Ang sinabi po ni Saldico, tinukoy na po, di ba? 100 million. Ang sinasabi na insertion. Ngayon, kung may billion. 100 billion na insertion. Magkano ang binigay kay BBM? Ito po, ayon kay Saldico to, ha. Ang binigay nila kay BBM ay 25%. So, 25 billion. Pucha. Ang laking pera nun. Yung pong 35 maleta, no? 1 billion mahigit. So, ilang balik yan? Yan 25 billion na yan. Yan yung sinasabi ni Lacson dati.
Eto si Lacson nakakatawa kasi lagi niya pong pinagtatanggol si BBM pero sinasabi niya hindi ko pinagtatanggol yung presidente pero binabanata niya si Saldico. Okay. Yung munang mga sinabi ni Saldico. Ang diniliver nila na pera po na nakalagay sa maleta, diniliver nilang pera 25%, 25 billion. Yan po ang share ni BBM sa 100 billion na insertion, no? 25 billion. Oh, yan muna, no? Tapos sinabi niya rin, tama si Gutesa. So, ang sinasabi ni Lacson nung una, eto sinasabi nila, si Gutesa lang yung nagsasalita tungkol kay Martin. Martin lang, di ba? Ngayon, hindi na si Gutesa na lang. Eto na si Saldico mismo, yung involved mismo, yung isa sa mga pinagpapasahan. Ang hindi ko lang gusto sa ginagawa ni Saldico, nililigtas niya sarili niya. Hindi mo pwedeng iligtas ang sarili mo dahil putya, hindi kami maniniwala sa iyo na wala ka diyan. May aso ba na kinagat yung ulam na hindi nalawayan? Ha? Pag ang aso kumagat sa ulam, nalawayan niya yung ulam na yun. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, may nagko-corroborate na dito kay Gutesa. Yung usapin ni, alam mo, ito si Ping Lacson, nagbibigay ng mga palaisipan para pagdudahan si Gutesa. Sinasabi, kung magdi-deliver lang ng pera, bakit Rimowa pa? Mahal yun, 100,000. Ito po yung kasagutan. Kasi nga, 25 billion yung diniliver kay BBM. Kung mumurahin pong maleta yan, isang gamitan lang yan, sira na. Mas obvious kung bibili ka lagi ng maleta, di ba? So kung isang deliver nila Gutesa ay mga around 1 billion mahigit. So at least 25 billion na magagamit na yung matibay na maleta, di ba? Napapabulaanan yung mga pinagsasabi mo, Lacson, yung tinatanim mo na yan lang ang sinasabi nila. Hindi nila kayang sagutin. Tataniman lang nila ng duda para magduda kayo at sabihin na hindi nagsasabi ng totoo. Hindi naman nila masabing hindi nagsasabi ng totoo. Kaya yan po. Tapos may part 3 at may part 4. Yun yung pinaka, no? Nagdi-deliver, ang diniliver kay BBM ay 25 billion. 25 billion. Ang nag-deliver, yung mga tauhan ni Saldico. Kasama na ron si Gutesa. Kaya ang linaw ng sinabi, tama ang sinabi ni Gutesa. So yung pinanumpaan, kaya nga iniisip ko, hindi kaya may basbas ni Saldico yung paglabas ni Gutesa. Ito, tamang hinala na lang ako dun. No? Kasi, di ba? Yung sinasabi nila na hindi pinatawag ni Lacson, hindi kasi pinatawag ni Lacson eh. Yung tinutukoy ni Gutesa ng mga pangalan na kasama niya, yung pinakatao, yung kanang kamay ni Saldi pagdating sa mga pagde-deliver at pagtanggap ng pera. Yan yung question sa iyo, Lacson, eh. Bakit hindi mo inimbitahan yung mga tao na yan eh? Yan yung laman. Pakibanggit lang po, baka may nakalimutan pa ako doon sa laman ni Saldico. Ngayon, aatakihin natin, sasagutin po natin yung script nila. May mga script na pong pinapaliwanag eh. Yung script na, ang pinakabanban na pagtatanggol yung kay Vince Dizon eh. Diba, sabi ni Vince Dizon, kanina na natin yan. Sa kaninang, kagabi, na aking vlogs, pero ulitin ko lang. Pinakabanban na paliwanag yung kay Vince Dizon. Sabi ni Vince Dizon, hindi po pwedeng kasangkot ang Pangulo dahil siya nga yung nag-expose, di ba? Nasagot na natin yan. Ang sagot lang natin dyan, simple lang. Pag umutot, kadalasan yung umutot, siya yung unang nagre-reklamo. Ang baho naman, sino yung umutot? Asahan nyo. Dahil wala pa nakakaamoy, siya yung pinakamalapit sa utot eh. Asahan nyo yung umutot yan, yung unang nagtanong, nagsabi ng mabaho. Hindi po pwedeng ligtas na si BBM at sasabihin ni Vince Dizon, hindi lang kayong matalino. Matatalino rin kami. No? Pwede ka naman maging magnanakaw na ikaw ang unang pumalag eh. Parang utot nga yan. Pag sinabi ba ng tao, ang baho naman, sino umutot? Hindi na siya ang umutot. Ganun lang yun. Okay. Ngayon po, yung mga bago po nila. Pati po yung, maganda po, may magandang sinabi si Bato eh. Kaya magaling din talaga to si Kalbo. Ngayon po, nagsalita na si Laila de Lima. Ito, inahanap ko yung kagahapon eh. Si Laila de Lima at si Shell Jokno mukhang nag-usap-usap muna bago lumantad, no? At isa lang po ang kanilang sinasabi. Okay. Dito muna tayo kay Saldico, kay Bato. Maganda yung sinabi ni Bato. Huwag mo ko ipahiya, Bato. Hindi ko makita eh. Okay, ito po ang sinabi ni Bato. Tahimik ang pinklawans at komunista sa expose ni Saldico. Strategize muna sila. How to appear righteous and anti-corruption kuno. At the same time,
prevent the downfalls of this government from which they benefited a lot. O, di ba? Kaya sila tahimik ay dahil nag-strategize pa sila. Paano sila magsasalita kay Saldico? Paano nila, ano yung magiging reaction nila? Nalalabas na sila ay anti-corruption pa rin. Pero Senator Bato, nagsalita na si Laila de Lima at nagsalita na si Shell Jokno. Yung dalawa sa yung mga mukha ngayon ng mga dilawan at kakamping, no? At sad to say, pambanban yung kanilang sinabi. Mamaya na yan, dito muna tayo sa Bayarang Media na nire-represent nito ni ako si Igan Arnold Clavio. Ito po ang simpleng banat ni Arnold Clavio. Hindi niya po sinasabi na walang kasalanan si Martin Romualdez, walang kasalanan si BBM, pero ipinantatakot niya sa tao yung presidency ni Sara Duterte, di ba? Akala naman nila pag tinakot nila yung tao, Arnold Clavio, wala nang naniniwala sa'yo. Pero dapat pa rin nating sabihin to kasi eto lalamanin, tandaan po ninyo, nauuna lang po lagi si Arnold Clavio pero eto po lalamanin ng mga Bayarang Media. Napansin ko na yan kung ano yung sinasabi ni Clavio, yan yung lalabas ng mga Bayarang Media. Eto ang sinabi ni Arnold Clavio, kapag lumala pa ang sitwasyon na tuluyan lumakas ang panawagan na palitan na ang kasalukuyan na kaluklok, dapat ay handa tayong lahat. Kala mo no? Alam mo Clavio, wala nang mas worse pa sa kasalukuyang gobyerno. Kaya wag mong ipantakot sa amin si Inday Sara na presidente. Tuloy natin. Maraming sektor ang hindi naman tanggap na ang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay si VP Sara Duterte. Diba? Tinumbok mo rin. Maraming sektor daw. Sinong mga sektor yan? Kayo? Sektor ng Bayarang Media? Utot nyo. Kung papipiliin lang yung pati po yung mga negosyante, pipiliin nila si VP Sara anytime. Kaya lang, hindi nila sasabihin yun. Bakit hindi nila sasabihin? Kasi pwede silang akusahan. Nag-iingat yung mayayaman. Dahil takam na takam sa yaman nila yung mga magnanakaw, di ba? Kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay maraming kayamanan, ang sarap naglalaway yung mga magnanakaw sa yaman ng mga yan. Bakit naman nila bibigyan ng pagkakataon yung mga magnanakaw sa gobyerno na angkinin yung yaman nila? Naintindihan mo, Clavio? Hindi porket hindi sila nagsasalita laban kay BBM, ay ayaw nila kay BP Sara. Alam nga namang harap-harapan nila sabihin, mas gusto namin si BP Sara ang presidente. Di akusahan sila ng rebellion, akusahan sila. Di ba? Yung yaman nila, pwedeng kumpiskahin yan. Kaya dahan-dahan ka, Arnold Clavio. Ikaw wala kang awat. Pwede kang kasuhan anytime. Eto po. Nang uudyok ka Ikaw ang tunay na nang uudyok, Arnold Clavio. Tuloy po natin. Si VP Duterte ay may sariling kinakaharap din na issue ng katiwalian sa maling paggamit ng confidential funds. Kita mo, ang lakas ng loob mo Arnold Clavio. Mali ang paggamit. Nakita po ninyo, hindi niya binabanatan yung mga ine-expose ni Saldico. Ganito po ang media. Ganito po ang Bayarang Media. At lahat po yan, itong dialogue na to ni Clavio, yan po, abangan nyo po yung pagsasalita ng media. Bukas at sa mga susunod, ganito po kung ano yung daladala ni Clavio. Hindi niya binabanatan yung in-expose ni Saldico. Bakit? Bakit Duterte ang binabanatan ninyo? Iba lang yung approach niya. Na yung mga sektor daw ay ayaw sa papalit kay Bongbong Marcos kung sakaling mapatalsik siya. Doon po yun Huwag natin patalsikin si Bongbong Marcos kasi maraming maraming ayaw kay BP Sara. Utot mo. Utot yung mga Bayarang Media. Kayong mga Bayarang Media ang salot. Utang. Salot ka. Rabio, salot ka. Manya ka na, salot ka pa. Ini-expose na yung pagnanakaw. Babanatan nyo pa si BP Sara. Mga hayop kayong mga Bayarang Media kayo. Oo, bayarang kampukin ng salot ka. Thank you very much kay David Dumaging. Yan yun Yan yun sila Noon, at least noon, nung nakita po ng tao na magnanakaw, nung panahon nitong tatay nito, etong mga media talaga nating mga bayaran, kita mo, lantad na 100 billion, wala kang sinabi. Hindi ka nagalit sa 100 billion sa Clavio. Nililito mo yung mga tao, sasabihin mo na yung ayaw ng mga sektor. Sino sektor yan sinasabi nyo? Sektor ng mga Bayarang Media? Okay, tuloy natin. Kung ang pansamantalang magte-take over ay militar at ililipat ito sa pribadong sektor, tignan mo, lumalabag ka sa konstitusyon, Clavio. Gusto mo magkudita yung militar. Eto po. Anong gagawin ninyo? AFP, Bronner. Nagsasalita si Clavio, i-take over daw ng militar. Wala kayong gagawin dyan? Pinagkukudita ni Clavio yung militar. Wag lang makaupo si BP Sara. Grabe ka, Clavio. Kung Duterte nagsalita niyan, may kaso na. Pero dahil Bayarang Media nagsasalita, hindi, no? Ang tapang ni Clavio, no? Ang tapang ng hiya mo.
In-expose yung mga magnanakaw, ang binabanata mo, Duterte. Oh, ano na? Browner. Nananawagan ng kudita si Clavio. Ano na? Wala kayong gagawin? Okay, tuloy natin. Ang gusto ni Clavio, mukhang ito yung palalaganapin ng media, abangan nyo. Mag-take over daw ang militar at ilipat sa pribadong sektor. Kaya gusto niya maging pinuno yung pribadong sektor, caretaker. Si Ramon Ang, Manny Pangilinan, at Ricky Rason. Silang tatlo daw ang mamuno sa Pilipinas. Oh. Militar, pulis, hindi nyo ba huhulihin si Arnold Clavio? Nananawagan ng takeover, military takeover at... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...